sa Malakay. No? Malakay, Book of Malachi. Sabi ng iba, Malachi. Oh. Sabi ng iba, pag binuksan na yung Book of Malakay, nako, tithes to. Amen? Ayaw nyo ba ng mensahe ng tithes? Ako po, ayoko. Kaya hindi po yun ang mensahe ko, hindi po tithes. Ano po? Ayoko ngayon, kaya iba po yung aking mensahe. No? Malakay, chapter 1 po tayo, hindi po tayo sa chapter 3. Kinakatakutan po yung chapter 3 eh. Madami pong natatakot yan. No? Malakay chapter 1, verse 6 to verse 8. Amen? Pag nakita na, basahin po natin ng sabay-sabay yung verse 6 and then hanggang sa verse 8. Ready? Read. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? If I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name, and ye say, where have we despised thy name? If ye offer polluted bread upon mine altar, and ye say, polluted ye, in that ye say, the table of the Lord is contemptible. And if you offer the blind for sacrifice, is it not evil? If ye offer the lame and sick, is it not evil? Will he be pleased with thee, or accept thy person, saith the Lord of hosts? Tayo po'y manalangin. Our dear Lord, we ask for your blessing, we ask for your power to work in the hearts of your people this morning. We pray for our pastor, ministering, as well as all the preachers, Lord, that are preaching your word this morning. We pray that you will give them power and that your word will work in the hearts of the members. In Jesus' name, amen. God bless. You may be seated. I also like to commend pala yung ating song leader, si Brother Franklin. He is doing a good job in lively, leading us in singing. Amen? Yan. So, Brother Franklin, we appreciate your song leading this morning. Our message today is about honoring God. Honoring God, returning to true worship. Why do we need to honor God? Why do we need to return? Tayo ba ay lumayo? That is a question that hopefully we can answer this morning. Pag sinabi po nating honor, ano po ang unang pumapasok sa ating isipan? Amen? Ano yon? Pag sinabi nating honor. When I looked up the word honor, it means high respect. Amen? High respect. Great esteem. Kapag ka mga politiko, mga kapatid, at saka yung mga boss natin sa opisina, di ba? O kaya naman mga pare, mga pastor, anong ginagawa natin? Di ba? Ino-honor natin sila. Mataas ang ating pagtingin sa kanila. No? We respect them highly. We esteem them. But this morning, we are not talking about honoring politicians, honoring pastors or priests. We are not talking about honoring these men. We are actually talking about honoring the one who is higher, the wonderful Counselor, the mighty, almighty God, who is worthy of all honor and respect. Yan po yung pag-uusapan natin this morning. Kung paano natin siya i-honor. But first, kung ikaw ay makasalanan at kailangan mong maligtas, di ba? Kailangan malaman mo muna, i-admit mo sa sarili mo na makasalanan ka. Tama? So ngayong umaga, bago natin pag-usapan ng
pag-honor sa Diyos, dapat i-admit muna natin that we have a problem in honoring God. We have a problem in respecting God. We have a problem in looking at God the way we should look at God. Hello? Amen? Agree ba kayo na may problema tayo ngayon? Are you saved? Are you saved? Saved ka. But, how do we treat our God? Paano mo tinatrato ang iyong Diyos? Dito sa binasa po natin, sa Malakay, we are not going to talk about giving, but we are going to talk about the attitude of the people, especially yung mga priest. No? Kung yung mga priest nga, yung mga pastor, yung mga worker, pinagsabihan sa book na ito, what more tayo na mga members. Tingnan natin, no? Verse 6, sabi po dito, a son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests, that despise my name. Posible ba na kami na nagtuturo ng salita ng Diyos, dinidespise namin ang pangalan ng Diyos? Is it possible? Is it possible that you, as Christians, you claim that you are saved, you claim that you are a Christian, you say, I'm a Baptist, nagpo-post pa tayo ng mga verses natin sa Facebook? Is it possible that we despise the name of Christ? Posible kaya na, ay, parang ayoko yan, parang kinakahiya ko yan. Yung pangalan na Kristo, kinakahiya ko yan. Yung pangalan na Jesus, ayoko yan. Is it possible for people who are saved to do that? Posible. Dito po sa binabasa natin, no? It is implying that a son, dapat ino-honor niya yung tatay niya. Amen? Dapat pinirespeto niya yung tatay niya. Pinapahalagan niya yung tatay niya. Ini-imply din po dito, no? That yung servants should also respect their masters. Diba kayo, meron kayong mga tauhan? O kaya meron kayong mga anak? Anong ginagawa ano yung ina-expect nyo? Yung mga tauhan nyo, respect you. Yung mga anak mo, respect you. And yet, sabi ng Diyos, and you say, wherein have we despised thy name? Baka po yan yung tanong nyo ngayong umaga. Saan ba ako nagkamali? Amen? Saan ko ba nalabag ang pagrespeto sa Diyos? Maganda po, silipin natin sa loob ng puso natin. Saan ko ba nalabag? Saan ko ba na-disrespect ang Diyos ngayon sa buhay ko? The relationship between God and His people is likened to that of a father and a servant. The question is, bakit ba natin dapat i-honor si God? Natanong niyo na ba yun? Kayo, nagsisimba tayo dito, linggo-linggo. Ba't tayo nagsisimba? Because we want to respect, because we respect God. Because we honor God. Why? Because He created us. Amen? Siya ang lumalang sa'yo. Siya ang nagbigay ng buhay sa'yo. Siya ang daily nagbibigay ng pagkain mo. Siya ang nagbabantay sa'yo. Alam mo ba yun? Nag-aaral ka at nakakatulog ka sa gabi. Bukas gigising ka na naman, buhay ka pa. Amen? Yung iba wala nang bukas. Yung iba wala na horizontal na, hindi na sila vertical.
Horizontal na sila forever. God takes care of you. But above all that, God loves you. Hello? Alam mo ba yon? Mahal ka ng Diyos? Yung mga iba sa atin, baka hindi sinasabihan na mahal kita. Amen? Hindi nag-I love you. No? Wala nagsasabi sa'yo, I love you. Wala nagsasabi sa'yo, mahal kita. O, yung mga binata natin, tumatawa. Madalas nilang sabihin yan. Yung I love you sa kanila, parang ano lang eh. No? Parang candy lang na madaling bilhin at sabihin. Hindi po. Ang pagmamahal ng Diyos ay bago ka pa nilalang, mahal ka na ng Diyos. Nung makasalanan ka pa, nung hindi ka pa marunong magkurbata, mahal ka na ng Diyos. Nung yung tsinelas mo, pud-pud pa, nagsisimba ka dito, mahal ka na ng Diyos noon. Wala ka pang binibigay sa Kanyang pera, hindi ka pa nagtatites, hindi ka pa nag-offering. Pero mahal ka na niya noon. Hindi ka pa pinapanganak, mahal ka na ng Diyos. Tapos, ano ang isusukli mo sa Kanya? How are we going to honor Him? Why do we need to honor Him? Because above all, God loves us. He sent His Son, Jesus Christ, upang mamatay para sa atin. While we were yet sinners, Christ died for us. Christ died for you. Romans chapter 5, verse 8. Paano natin i-honor ang Diyos natin? Unahin natin siya sa lahat ng bagay. Di ba may Sunday school lesson tayo na ganyan? Putting God first in our time. In our, giving God the first day. The first hour of the first day. Ibigay natin sa Diyos yung unang oras natin. Pagbukas ng mata mo, ang unang mo makikita, cellphone. Bakit? Siyempre, yun po yung alarm clock ko. Aba, tama nga naman. No. Cellphone, siyempre, yun po yung Bible ko. Amen? Ilan sinyo? No? Talagang Bible nyo yung cellphone nyo. No? We need to put Him first and foremost in our life. Young people, ang training sa inyo, tinetrain kayo dito sa church to read your Bible and pray every day. Bakit? Hanggang paglaki nyo, those are good habits that will benefit you. Alam nyo ba kung magkano ngayon magpatingin sa doktor ng mental health? Alam niyo po ba sino ang may problema ngayon sa mental health? Madami. Madami pong may problema sa mental health. Pero alam niyo po ba ang solusyon dyan sa mental health? Matthew 6:33. Nabibili po ba yan sa butika? Opo. Sa National Bookstore, sa Bible. Matthew 6:33, anong sabi dyan? But seek ye first the kingdom of God. Pag inuna mo ang Diyos, araw-araw, hindi ka mamomblema. Para kang bata na nagtitiwala sa iyong ama. Lord, I commit to you this day. Kung ano man ang mangyari today, I trust ito ay hindi natatago sa iyong all-powerful Godhead. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind because this is the first and the greatest commandment. Kalimutan nyo na lahat ng command sa Bible, ito lang tandaan nyo because this is the greatest commandment. Itong gagawin ko ba, does it show that I love God? Itong gagawin ko ba, does it show that I love Him with all my soul? Habang nagtuturo ka ng bata, ba't mo ginagawa yon? Kasi sabi ni Pastor, kasi sabi ni Brother Jomar, kasi nakakahiya pag hindi ako nagturo. Maybe you are teaching because you are expected to teach. Maybe I am preaching because I am expected to preach.
Why are you doing what you are doing for God? Bakit mo ginagawa yan? It should be because you love Him. It should be because you love Him with all your soul and all your mind and all who you are. Let us reflect on whether ino-honor natin ng Diyos sa ating ginagawa sa araw-araw. Yung choices natin. In chapter 1, in verse 7, sabi po dito, you offer polluted bread upon mine altar. And you say, wherein have we polluted thee? Isipin niyo mga kapatid, mga pastor to, mga pari to, mga lingkod ng Diyos, pero ang offering nila sa Panginoon ay hindi katanggap-tanggap. They are offering bulok na tinapay sa Diyos, polluted bread, may mold. Isipin natin mga kapatid, ano ba ang ino-offer natin sa Panginoon? Ako, ayoko yung guilt trip eh. Yung nagpipreach ka tapos ginig-guilt trip mo yung mga tao. Ayoko nun. Pero pag in-expose mo yung Word of God, no? Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, ito ine-expose ko lang eh. No? Ang sabi ng salita ng Diyos, yung mga pastor, yung mga preacher, no? Yung supposedly nasa simbahan, pero the way that they honor their God. I'm sorry to say, sabi dito, no? Sabi dito sa verse 8, kapag binigay mo ba yan kay mayor, matutuwa ba siya sa'yo? Pag binigay mo ba yan kay governor, matutuwa siya sa'yo? Kaninang umaga, tinatanong ko, ano ba yung English word ng lugi? Ng lugi. Sabi ng anak ko kanina, bankrupt. Hindi yun. Yung ibig sabihin na, lugi ang Diyos sa'yo. Amen? Lugi ang Diyos sa atin. Bakit? Sipin mo, oxygen hinihinga natin, libre. Iniingatan ka niya. Hindi ka nagbabayad ng $1 million sa iyong security. Hindi tulad ni Jeff Bezos at saka ng mga bilyonaryo, babayad sila sa security. Tayo, wala. Wala tayong security. Diyos ang nag-iingat sa atin. Binigyan kanya ng magandang trabaho. Binigyan kanya ng pagkain. Kumakain tayo everyday. Amen? Kasi kung hindi, wala na. Nahilo ka na. Hindi ka na nakapunta dito. Binibigyan kanya ng sapat. Pagkatapos, i-offering mo sa kanya yung tira-tira mo. Amen? Yung luma mo sa buhay mo, ibibigay mo sa kanya. Pastor, pagpasensyaan nyo na po itong lumang TV namin. May bago na po kasi kami. Amen? Diba? Bob, sa'yo na lang itong sa church, dalhin mo sa church itong lumang electric fan kasi may bago na kami, wireless na yung electric fan namin. Wala ng blade. Sa church na lang to kasi doon kulang ng fan. Bob, kunin mo na itong couch. Ano na kasi medyo pag inupuan mo, aabot ka na sa impyerno. No? Lulubog na, tatama na yung puwet mo sa sa church na lang. Amen? Bakit po yung church po ba, hindi ba marunong gumamit ng bagong gamit? Hello? Yung pastor po ba natin, hindi ba gusto niya rin yung bago para sa church? Amen? Let us start changing our mindset about our God. Kung nagsisimula pa lang yung gawain, yes, okay. Pagtiyagaan natin to. No? Nagsisimula pa lang. Pero pag nakakausad na tayo, nakikita natin, may mga sasakyan na tayo. Amen? May mga sasakyan na. Baka yung iba sa atin, nagkakabahay na. No? Buti nga si pastor, meron na rin siyang masasabi nating may bahay na siya. No? Pero yung church natin, nakakaya naman. Pag yung church natin, hindi natin isinabay. Amen? Na umusad din. In Malachi, this is exactly what is happening.
the preachers, the pastors, the priests are not giving God what He deserves. Ang inaalay nila sa Diyos, mga bulok. Hello? Ang sakit pakinggan nun. Amen? Sasabihin sa'yo ng Diyos, bulok yan. Ibigay mo nga kay Mayor kung magustuhan niya yan. Alam nyo, mahal ka pa ng Diyos kasi sinabi niya sa'yo yan. Alam nyo bakit? Dapat pinatay na ng Diyos yung mga tao dito eh. You know? Because God's grace is abundant. Because God's grace is abundant, hindi niya po pinatay yung mga tao. Sinabihan niya lang. What are the things that we give God where God is lugi? Hindi ko alam yung word na English eh. Lugi. Nadaya. Defrauded. No? Lugi ang Diyos sa atin, mga kapatid. And I'm not talking about money. I'm talking about attitude natin sa Diyos. Pag binago natin yung attitude natin sa Diyos, lahat po ay susunod. When we come to the church, and tayo ay late, what does it show? O, yung mga late, hindi ko kayo pinapatamaan, ha? Late din ako kanina ng Sunday school. Ha? Yung pastor natin, late din minsan. No? Kayo, late din kayo. Tama? We are all in the same boat. We are all being spoken to by the Holy Spirit that we need to change our attitude toward God when we worship Him in our life. What does it show? It shows that you do not respect God enough. Amen? Late ka sa samba. Anong ibig sabihin nun? Papasok ka sa opisina, aga mo, takot kang mali, takbo-takbo ka pa, amen? Naiwan mo yung cellphone mo, hindi mo binalikan. Kaya nung nag-church ka, naiwan mo yung Bible mo, okay lang, may cellphone naman. Mahiliban lang, kung preacher ka, naiwan mo yung outline mo. Babalikan mo talaga yun. Amen? No, Brad? It shows we don't respect God enough. And is it true, mga kapatid? Kulang ang respeto natin sa Diyos. When you go to church, you are late, it means you do not prepare enough the day before. Hindi ka nag-prepare nung Sabado. Pasensya na po, napuyat eh. Diba? Ganon eh. When we do not give generously, it shows that we lack faith. It shows that we lack trust. Ako'y nagbibilang ng pera ko. No? Isineset aside ko. Pag sinet aside ko na po yan, wala na yan. Hindi ko na yan, kakalimutan ko na po yan. Sa Panginoon na yan eh. Kayo po, pag kayo nag-set aside ng pera, ganun din. Huwag niyo na pong isipin, ang laki naman nun. No? Sa Panginoon po yan eh. When we don't give generously, it shows our lack of trust. Kulang tayo sa tiwala. When we don't give Him glory, sabihin sa'yo ng mga kapatiran, ang galing mo naman. Amen? Ang galing mo naman anong sasagot mo? Thank God for giving me these abilities. Salamat sa Diyos. Praise God. At ginamit niya ako. At binigyan niya ako ng mga gantong ability. You praise the Lord. Ibalik mo sa Panginoon. Give Him back the glory. When people say, ang talino mo naman. Thank God for everything na ginamit niya para makamit ko tong katalinuhan na to. Salamat sa Diyos. Ha? Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa pastor ko. Salamat sa mga preacher namin na nagturo sa amin ito. Salamat sa mga teacher ko sa school. Kaya nakamit ko tong katalinuhan na to. Hindi sasabihin mo, ganyan talaga kami. Matatalino talaga lahi namin. Amen? Ang talino ng lahi nyo, ikaw yung pinaka-hambog sa lahi nyo. No? Ikaw yung naiba. No?
Kasi kung matalino ka, dapat humble ka. Pangatlo, kapag sinabihan ka ang pogi mo, ano sasabihin mo? Okay lang, salamat, sanay na ako. Ganun ba? Hindi po, no? Salamat sa Diyos for providing for everything para maging ganito ka. Praise the Lord. Salamat. Hindi naman masyado. Diba? Hindi, pangit pa nga ito. Diba? No? False humility po yun. Ang pogi-pogi mo naman, ay, salamat sa Panginoon, 3 oras po ako nag-makeup. No? Ganun, no? O kaya 3 oras po ako kinalbo sa barbershop. No? May kasama pa pong facial, ganyan. Hindi, paano natin ipapakita na ino-honor natin ng Diyos? Agahan natin sa church. Magbigay tayo ng tama. Magbalik tayo ng glory sa Diyos. Ano ba yung mga consequences to dishonoring God? What are the consequences of dishonoring God? In chapter 1, verse 9, sabi po dito, "And now I pray you, beseech God that He will be gracious unto us. This hath been by your means. Will He regard your person? Saith the Lord of hosts." Verse 10, "Who is there among you that would shut the doors for naught? Neither do ye kindle a fire on mine altar for naught. I have no pleasure in you, saith the Lord of hosts, neither will I accept an offering at your hand." Anong consequences kapag dini-dishonor natin ng Diyos? Kapag late tayo, hindi tayo nagbibigay, hindi tayo nagbabalik ng kapurihan sa Diyos, ano po yung consequences nito? Hindi po sa akin ang galing to. Sabi po ng verse 10, "I have no pleasure in you." Sino pong sinasabihan nito? Hindi po mga unbelievers. Ang sinasabihan po nito, mga believers. Ang sabi ng Diyos, wala akong pleasure. I am not receiving any pleasure from you. Wala akong natatanggap na saya mula sa inyo. Wala. At hindi ko na tatanggapin ang mga offering niyo. Imagine God saying that to you. Kahit pumasok ka dyan ng late, hindi niya kita papansinin, sasabihin ng Diyos sa'yo. Kahit magbigay ka pa ng 1,000,000, kahit 1,000,000,000 tayo bigay mo, hindi na kita papansinin. Pero ako po, papansinin ko po kayo. Hindi po. Masyado na po kayong seryoso eh. No? Mag-ingat po tayo sa ating pagrespeto sa Diyos para hindi po tayo umabot sa point na mawawalan ng gana ang Diyos sa atin. Because that is the consequence of dishonoring God, God's displeasure. Gusto po ba natin yon? Hindi po. Kung gusto po natin, we want to please God, we want to please Him, no? By honoring Him, by giving time to Him, by putting Him first. Not only will God be displeased, but also our relationship with God will be impacted. Pag kami ng asawa ko magkaaway, hindi pa naman umabot ng hours yung away namin, no? Yung hours na or days na hindi kami magkukwento, hindi naman pa umabot ng ganun. Ang away lang po namin yan, seconds, minutes. Mabilisan lang. Tapos, bati na ulit. Ganun lang kami mag-away. Parang umulan lang saglit, tapos okay na. Tama ba, Mami? O ako lang nakakaalam nun? Ha? Imagine na yung Diyos natin, dahil hindi siya napiplease sa'yo, hindi ka na niya papansinin. Hindi niya napakikinggan ang panalangin. Hindi ka na niya poproteksyonan.
hindi ka na niya bibigyan ng favor. Alam niyo ba ang Diyos kumikilos yan? In your favor, sa ating favor. And that is the problem. When God is displeased, the consequences of dishonoring God is that it will impact our relationship with God. Ang hirap po ng may kaaway. Amen? Hello? Sino dito may kaaway sa church? Taas kamay. Oh, nahiya na kayo, di ba? Huwag kayong mag-alala. Hindi ako chismoso, hindi ko aalamin. No? Pero ang sinasabi ko, mahirap po ang may kaaway. Kung may kaaway ka dito, hindi ka dito upo. Dito ka upo. Tama? Pag may kaaway ka dito, hindi ka rin dito upo kasi ayaw mo makita. Doon ka sa labas ngayon upo. Mahirap may kaaway, mga kapatid, no? Pero ang pinakamahirap, kaaway mo, Diyos. When you know in your heart that hindi natutuwa ang Diyos sa akin, yun ang mahirap. But, gaya ng lahat ng sad, meron tayong tinatawag na happy ending. Amen? Gusto niyo ba yon, yung masaya? Yung happy ending? No? Happy ending? Pangatlo, no, is tumatawag ang Diyos. God is calling us to return to honoring God. Paano tayo babalik sa pag-honor sa Diyos? Unang-una, kailangan mong balikan ang iyong nakaraan. Return to the past and remember God's faithfulness to you. Paano ba siya naging tapat sa'yo? Tingnan mo sa Malakay chapter 1. Malakay chapter 1, verse 2. Sabi po dito, I have loved you, said the Lord. Yet you say, wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother, said the Lord, yet I love Jacob. No? Balikan po natin yung kaligtasan mo. Paano ka bang naligtas? Balikan mo yung panahon na nag-provide ang Diyos para sa panalangin mo. Nag-pray ka, tapos sinagot ng Diyos. Amen? Baka nag-pray ka lang ng sasakyan, Panginoon, magpadala ka po ng jeep, ang hirap sumakay. Nagpadala ang Diyos ng jeep, nakasakay ka. Nangyari ba sa inyo yan? Ha? Lord, sana po yung ulan, huminto yung ulan. Minsan, alam niyo ako, nagpe-pray ako ng ganyan, sinasagot ng Diyos eh. Pinagyayabang ko pa minsan sa mga anak ko, tingnan nyo, magpe-pray ako, hihinto. Oh. Bakit? Iwala lang, mga kapatid. Gusto nyo, pag-pray ko mag-snow ngayon? Wag na, baka masyado kayong humanga. No? Hindi, mga kapatid, nagdala akong jacket eh. Kasi baka lumamig. Dala akong jacket. Kailangan natin bumalik sa nakaraan. Balikan mo nung tapat ka pa. Balikan mo nung faithful ka pa. Balikan mo nung bagong ligtas ka pa. At sabihin mo sa Diyos, Panginoon, napakaganda pala noon. Ang ganda ng pagsasama natin noon. Everyday binabasa ko yung Bible. Everyday nagpe-pray ako sa iyo. Everyday nagchat-chat ako sa friends ko. Na nag-i-invite ako sa church. Everyday, dinadala ka ng magulang mo sa church. O dinadala mo yung magulang mo sa church. Remember God's faithfulness to you. And secondly, restore to worship. Malakay chapter 3, verse 7. Sabi po dito, even from the days of your fathers, you are gone away from mine ordinances and have not kept them. Return to me, and I will return to you. Isipin niyo mga kapatid, kung gaano ka-humble ang Diyos natin, amen? Siya pa ang nagsabi, bumalik na kayo. Amen? Hello? Hahabaan ko pa, ayaw niyo mag-amen eh.
Habaan pa natin. Kaya ko itong pahabain eh. Oh. God is so good. He asks you to return. Eh ako nga, sabi ko nga sa mga anak ko kanina, lagi ko sinasabi tuwing linggo. Lagi to, tuwing linggo. Gusto niyo ba mauna na ako? Iwanan ko na kayo, mag-commute na kayo. Tuwing linggo yan, pero hindi pa din, inaantay ko pa din sila. Ganon po yung Diyos eh. No? Sabi niya, bumalik na kayo. Kaya mga kapatid, yan din yung aking imumungkahi sa inyo ngayong umaga. Bumalik na po tayo sa tamang pag-estima sa Diyos. Amen? Ibalik po natin yung karapat-dapat na pagkilala sa Diyos. Kung dati ang pagtingin mo sa Diyos, yung yung huling araw ko sa Kanya. Yung gabi ng linggo sa Kanya yan. Yung hapon yan, sa Kanya yan. Ha? Sa umaga, itutulog ko yan, i-exercise ko yan, or whatever. Honor God with the first things in your life. And God will honor you back. And ang Diyos, kapag nag-honor sa'yo, when He rewards you, siksik, liglig, at umaapaw sa buhay natin. Baguhin po natin yung ating attitude. And God will be pleased with us. God bless po. Tayo po'y tumayong lahat. Tayo'y manalangin. Aming dakilang Diyos, kami po ay lumalapit bilang mga humble servants nyo. And hindi po namin kayang bilangin yung aming kasalanan. Hindi namin kayang bilangin yung mga trespasses namin sa iyo, yung mga paglabag namin sa isipan, sa salita, sa gawa. We cannot count, Panginoon. We cannot count, lalo na, ang iyong faithfulness sa amin. We cannot count na lagi kang nandyan, lumalapit, bumabalik, at nag-aantay kung kailan kami babalik. Thank you, Lord, for your grace. Thank you. At ginagamit mo ang iyong grace kahit hindi kami deserve. Sa iyong pagpapala, hindi kami deserve sa buhay na ito. But ngayong umaga, Lord, it is my challenge sa aming lahat that we will honor you and we will change our attitude towards you so that we will give more time to consider you first, to make you first sa lahat ng aming mga plano. Consider you first sa lahat ng aming gagawin. Itatanong muna namin, gusto ba ito ng Diyos? Sang-ayon ba ang Diyos dito sa bagay na ito? Is it your will? At kami ay susunod sa ganung pagkakataon. Help us to understand your will for our life. Help us to honor you. If that is your desire, mga kapatid, huwag kang maya. Lumapit ka at lumuhod ka sa Diyos at sabihin mo sa Kanya, Lord, this is the time that I will make and I will change my mindset towards you, towards my relationship with you. Lord, help me to strive to please you more every day, in every waking moment. Help me to honor you. And I pray, Lord, that you will bless my life more than I can handle as I follow you, Lord. Aming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo and we thank you first of all for your kindness, for your message, that because of your kindness, hindi mo kami sinisira, hindi mo kami nililipol. We deserve to be eliminated, but because of your grace, you have forgiven us, you have cleansed us,
made us righteous, justified us, and blessed us with all spiritual blessings. And ang ibabalik namin, Panginoon, is we will honor you and praise you for the rest of our life and worship you and give you what you deserve as humanly possible as we can. Help us to do that, Lord. Help this church to come back to you, to return, and give us direction where we should go. We pray for our pastor. We pray for preachers who are preaching your word this morning, that you will take care of them as they head back. And we pray these things in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. God bless.